Good morning po sa ating lahat, mga pinagpala ng Panginoong Hesukristo, mga iniibig niya, mga pinili niya. Opo, bago pa po lalangin ang mundo, pinili na po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan ang sabi ng aklat na ito. Hindi po yan may pagkakaila. Pinili na po tayo. Tayo po ang apple of the eye ni Jesus. Tayo po ang kanyang mga pinakamamahal na anak. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Nais ko pong talakayin ng isang event na naniniwala po ko hindi na po magtatagal, magaganap na. Alam niyo po bang biglaan po ito? Hindi mo pwedeng sabihin na parang you are anticipating it and yet it will happen. No, no, no. Ito ba? May mga escalation ang mga pangyayari nitong mga nagdaang panahon at doon mapapaisip tayo, ito na nga po ba yung hinihintay nating pagdagit sa atin? Pero maya-maya mapapansin natin, bumabalik sa dati ang lahat, parang nagiging normal na naman, parang lang, akala lang nila normal, pero hindi po. Akala lang nila nagiging normal, and then balik sa dating ginagawa, balik sa dating, trabaho o ano pa man yan. Parang, yes. Alam niyo po ba ang pagdating po ng rapture ay yung hindi mo inaasahan ito? Halimbawa, pupunta ka sa banyo, pupunta ka sa kusina, magluluto ka, doon biglang ting. Isa po siyang event na napakabiglaan ng dating. No? At ito po ay nagpapakita po ng malaking pagkabigla sa buong mundo pagkatapos maganap. Kasi tingnan nyo, bago maganap, akala ng mundo normal ang lahat eh. No? Tapos may nangyaring ganyan. At ito naman po ang gusto kong sabihin, a warning, a warning dun sa mga hindi pa saved, dun sa mga hindi pa ligtas, dun sa mga hindi pa naglaga kay Jesus ng faith sa finished work niya. This is the right time for you to do so. Kasi pag nangyari na po yung rapture, wala na po. That would be it. That will be late. Alam nyo, last week po, may nakausap po akong nurse at napag-usapan namin yung tungkol sa rabies, no? Opo. Kasi meron po akong pinsan na bata pa po, nahagat po ng aso. Opo, at sinamahan ko po doon sa, nagpabakuna po siya. And then, sabi nung nurse, mabuti dinala mo rito yung pinsan mo. Kasi, sabi niya, kapag lumabas na yung signs niya, na yung senyales niya, that will be late. Kasi yung ibang sakit daw, kapag lumabas na yung senyales, di ba, pwede mo pandalhin sa doktor, then they can make agap or, they can make something out from it para maagapan ito. Pero, yung sa rabies daw, kapag nakita mo yung senyales, natatakot na sa ilaw, takot sa tubig, tapos parang ayaw makihalubilo, something like that. That will be late, sabi niya. That will be too late. Maghihintay na lang siya. Ayun. Ganon din po nakita ko dito sa rapture. Pag naganap na po yung rapture, it means you are left behind. You are left behind, no? At yung nangyari naman sa pinsan ko, nadala po namin siya doon sa nagbabakuna. Kaya siya po ay naagapan. So ito pong panahon natin ngayon, church age, at nakapakinig ka ng gospel, nakapakinig ka ng nagtuturo ng grace of God, at tumanggap ka sa Panginoon, that would be it. Magagaya ka rin sa pinsan ko, naagapan ka. Okay? Kasi pag dumating na po yung rapture, sa ayaw at sa gusto mo, pag naiwan ka na, you are going to face the 7 years of tribulation na hindi pa nararanasan ng buong sangkatauhan simula ng ilatag ng Diyos ang buong sangkalupaan at ang buong sangsinukob. No? Kaya ito pong panahon ng church age is the best time for you to be saved. Simple lang, paniniwalaan mo yung ginawa ni Jesus sa cross, namatay siya sa cross, no? 'Di ba? At inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. At pag naniwala ka na sapat na yung ginawa niya sa krus, sabi ng Bible, maliligtas ka. Okay? So, ang rapture po ay talagang ganun po siya katindi. No? Sabi ko nga po kanina, kapag naganap na po yan at ikaw ay naiwan, dahil biglaan nga po.
Maraming tao dyan. Bago mag-rapture, busy sa kanilang mga ginagawa, gawain, busy sa kung ano-ano yung mga tawag dito, yung mga pinupurso nila sa buhay nila. And then, magaganap po yan. Magbabago po ang lahat. Magbabago ang lahat. Hindi na po katulad ng dati. Millions of people vanish. And then, wala na po. Tapos na. No? Pero, ang Diyos, napakabait, napakabuti. Ninanais ng Diyos na lahat ay maligtas. No? Kaya, maski doon po sa tribulation, alam naman na natin, may paraan pa rin para ma-save. Pero, meron kang participation para maligtas ka. Alam mo na ang ibig kong sabihin kung ano yun. No? So, the Lord is so good sa Kanya pong mga pangako po sa atin. No? At since tumanggap tayo sa Kanya as Lord and Savior, naniwala tayo na sapat na yung ginawa niya sa cross, yun po ay sapat na para tayo po ay maging mapayapa po sa mundong ito habang hinihintay po natin yung event ng rapture, which I believe po magaganap na po siya sa lalong madaling panahon, sa kung saan hindi natin siya inaasahan, darating na po ang Panginoon po natin, no? At para dagitin po tayong lahat, no? The Lord is so faithful to His promises. Okay? Siya po ay napaka-matapat po sa atin. So hindi po tayo dapat magulumihanan, hindi tayo dapat matakot. Okay? So pasensya na po sa maingay pong aso. Hindi ko po alam ano po ang nangyari. Ba't po napakaingay po nila? Ang ganda pa ng topic natin. Hindi ko po putulin ito dahil lang po sa mga asong ito. Okay? So, tuloy-tuloy lang po tayo. Jesus will come anytime for His church. So, wag po natin ikalilito, no? Sa rapture po muna. Hindi po sa second coming po, no? Sa rapture po muna. At ito po ay talaga pong magaganap dahil ito po ay nakasaad po sa Bible. Okay? So, tulad po nung sinabi ko po kanina, pag naganap na po ang rapture of the church, it will be a little bit late doon sa ibang mga tao na naging passive doon sa mga naririnig nila tungkol sa Panginoon. It will be a little late for them. But, sabi ko nga po, meron pa rin pong pag-asang masave dahil ang Panginoon po natin, since ubod po siya ng kabutihan, siya po ay nagbibigay pa rin ng chance para maligtas. Maging doon sa tribulation period. Kaya nga alam po, may participation ka sa salvation na yan dahil alam mo na po kung paano po ang paraan. Ano po? Ano ang paraan para maparangalan mo siya during the tribulation? Tandaan, tapos na po ang church age. Ang church age po ay tapos na during that time. At ang kaligtasan po ngayong church age ay napakaganda because you only have to believe in Christ's finished work. And yes, ayun po. At lahat po ng ito ay magiging maayos po sa biyaya po ng Panginoong Hesus. Okay? At lahat po ng tao ngayon inaanyayahan niya para po sa kaligtasan ito ng libreng alok ng kaligtasan. Okay? Again, humihingi po ko ng paumanhin sa maingay na aso. Nakaka-distract po talaga. At hindi na po biro ito. And I really need to do something about this. Bibili na ako ng equipment for this. Marami lang pong inaasikaso po ngayon. And yes, so kayo na pong bahala. Anyway, I can record elsewhere. I can aalis ako dito sa amin, pupunta ako sa kung saan, maaaring sa bahay ng pinsan ko, doon ako magre-record. And sometimes gagawin ko po 'yan para hindi naman po nakakahiya po sa inyo. Ano po? So again, maraming pong salamat sa pakikinig po. And again, always remember, Jesus will come very soon for His bride, the church. And then right after that, we will enjoy His presence forever. While here on earth, alam naman po natin na may mga kaguluhan pa rin. Tulad ng tahol ng mga asong maingay na yan, ganyan. Mas magulo pa dyan sa tribulation. Wala pong katulad. Okay? So again, maraming salamat po sa pagpanonood at pakikinig. Thank you po. God bless po sa ating lahat. Thank you po.